Yung package 4, 3,000 gallons per day. Yung package 5 is 6,000 gallons per day. Kung napansin nyo, twice ang capacity ng isa. Sa negosyo po, ma'am, palagi natin i-consider not only the operation but also the costing. Kung meron kang 20 container within an hour, 166 container ang kaya mong i-deliver sa loob ng 8 hours na trabaho. Package 9. Sabi ko kanina, kung ang package 4 mo, 4 na piso puhunan, yung package 9, ang puhunan mo, piso lang. Ang totoo niyan, ang binibenta mo, hindi lang yung tubig, service. Kagaya kanina, may foreigner na pumunta rito, kaya nakasaksak yung isang machine na yan. Sabi niya, sobrang satisfied siya sa binili niya sa akin. Ako, kahit sino iharap niyo po sa akin dito, kahit matatagal ko ng kliyente, kayang-kaya ko po silang kausapin ng ganito. Kasi sinasabi ko naman po sa kanila yung totoo. Sa negosyong to, sir, ang nakaka-stress, yung madami kang customer pero wala kang maibenta. May client ako doon sa may Samuken, lakas noon eh. Simula nung na-install ko, sir, din na nag-update eh. Ibig sabihin, walang problema. Ang mga tubigan na yan, meron ng mga kanya-kanyang tiyatawag na suki. Anong reason? Bakit ako kailangan lumipat sa'yo? Ba't ako bibili sa'yo? Pagka ninsolan kita, gusto ko maging malakas agad yung business mo. Nagbabayaran pala kayo dyan habang nag-uusap kami ni sir. Hindi ka man lang, sige na nga, bayaran ko na yung laundry. Machine naman plug and play yan eh. Para siyang refrigerator na binili mo, dito ima-mounting yan. Eh sir, dati kasi mahal ang tubig, ngayon mura na. Eh dati po kukunti umiinom, eh ngayon marami na. Hindi kasi ang totoo niyan, hindi about the system eh. It's about the budget. Oo din po. Kasi kahit ano pong gusto natin ng system, kung kulang yung budget, wala din eh, di ba? Pag-aralan niyo po, ano po ba ang pasok sa budget? Kung yung budget niyo, sir, ma'am, ay umaabot na ng 280,000, right? Yung, magkano yung package 4 mo? 280, di ba? Dagdagan mo ng 20,000, that's package 5. Konti na lang. Konti lang po. Kaya nga eh, kung meron ka pang extra money na 20,000, why not go for package 5? Kasi 20K lang ang difference eh. Okay, para mabigyan ko kayo ng idea, magkano naman ang diferensya kapag kasi package 4, i-upgrade mo ng package 5? Ang difference noon is 35,000, sir. Ngayon, not to mention, may travel expenses pa, repiping. Wala naman labor kasi free labor. Ang ano ko nga lang, sir, yung mobilization, yung tubo na gagamitin. Sabihin mo na umabot ka ng 45 o 40,000. Eh kung 20K lang ang pinag-uusapan, ma'am, ang liit na halaga. Kasi napansin na yung pala yun. Oh. Tapos ma'am, ito po yan. Yung package 4, 3,000 gallons per day. Yung package 5 is 6,000 gallons per day. Kung napansin nyo, twice ang capacity ng isa. Kapag sa water system po kasi, kapag lumalaki ang kapasidad na kaya mong gawin, mas nakakatipid ka. Ganun po yan. Sa negosyo po, ma'am, palagi natin i-consider not only the operation but also the costing. Magkano ba ang costing para mag-ROI tayo ng mabilis? The more na mas maliit ang costing pero same price, mas mabilis ang ROI. Example, si package 4, ang puhunan mo sa isang container, ang pinag-uusapan, ay 4 na piso. Isang container, yun yung puhunan mo. Samantalang itong package 5 natin, ang puhunan mo, 2 piso. Kalahati. Kasi sir, ma'am, tignan niyo po yung horsepower ng mga motor. I need to explain it to you everything before you decide. Yung horsepower ng mga motor, parehas lang. Tapos tignan niyo po yung setup. Yung package 4 ay nasa isang side lang lahat ang control panel. Yung package 5 natin, sir, may control panel sa left side at sa right side naman ay may complete system siya for monitoring center. Di ba? Mapapansin parang dalawang ganun. Kung pagbabasihan mo, sir, sa stainless skid pa lang, sir, parang, ay, doon napunta yung 20K mo. Hindi. Napunta yung 20,000 mo doon sa upgrade. Ang disadvantage lang, kapag package 4, i-upgrade mo eventually, membrane lang ang nadagdag, yung mga stainless frame and everything, as is na yun. Ganun siya. Advantage package 4, compact. Advantage naman ng package 5, mas more area for room for upgrade. Kumbaga talagang dinesign namin siya na ready for upgrade talaga. Kunyari, gusto mo benta ng alkaline, dyan namin lalagay. Kumbaga, diretso, marami kaming paglalagyan na hindi nakasabit sa mga wall mo. Yun ang kagandahan. For example, sa kuryente pa lang ang pag-uusapan natin, ma'am, sir, no? Ang expenses mo sa package 4, 10,000 a month. Pero kung diretso package 5 ka, 5,000 lang a month. Kaya yung idea na i-upgrade din naman namin eventually, it's not. Kasi natalo ka na nung una pa lang. Nagpabugbog ka na agad nung una pa lang. Since 3,000 gallons per day lang siya, akala nating mga magsisimula mag-business. Kahit man ako noon una, akala ko ganun eh. Ang conceptualization natin dyan is, bago pa lang po kasi kami. Kaya maliit muna ang kukunin namin. Testing lang muna. Parang ganun ang idea, di ba? Testing lang muna. Pero ang downside nun, ma'am, ganito. Yung delivery mo, dahil matagal kang makapagkarga ng tubig sa tangke mo, papangit yung delivery mo kasi ang tagal mo mag-deliver. Yung mga tauhan mo, kahit nakatambay, hindi mo sila pwedeng i-push na mag-deliver kasi wala namang mailabas yung machine mo. Nakalimit ka eh.
And kung kukumputin mo, 3,000 gallons per day, ganito po yan. Para at least magka-idea kayo right away kasi para hindi kayo nag-aagam-agam. 3,000 gallons per day capacity. Pero kapag masama ang tubig mo, pagka pangit yung quality ng tubig, pwedeng maging 2.5 na lang yan. Babawasan ko ng 500. Posibleng ganun. 2,500 gallons per day lang. Ito conservative computation. Divide na lang natin, per day kasi 24. Divide natin sa 24, papatak na 104 lang siya. Gallons. Per day to, sir. Ilan po ba ang galon ng isang container? 5 gallons yun, sir. Divide natin sa 5. Isang container mo, 20 hours. So sa loob ng isang oras, makakapag-produce ka ng 20 container lang, sir. In reality. Kung meron kang 20 container within an hour, ilang oras po ba trabaho ng tauhan mo? 8 hours. So, i-multiply lang natin to sa 8 hours. 166 container ang kaya mong i-deliver sa loob ng 8 hours na trabaho. So, meaning to say, pag umabot ka na ng 150 o 160, overtime na yung mga tauhan mo na yan. Siyempre, yung overtime di naman libre. Babayaran mo yon. Na kahit sabihin mo na wala silang ginagawa doon dahil naka-time in sila, babayaran mo yun. Di ba? Dahil mabagal yung machine natin. So, ibig sabihin, natatatalo ka sa manpower. Natatatalo ka sa electric consumption. Na kung titignan mo, oo nga no, hindi lang pala 5,000 ang nasa-save mo. Dahil binanggit ko kanina, sa kuryente, kung nagbibil ka ng 10,000, sa mas higher package, the 20,000 difference, 5,000 na matitipid mo eh. Pero, not to mention, may mas malaki ka pang lugi, yung operational cost mo, which is yung manpower mo. Sir, kahit sabihin mong naglalaro lang sa cellphone yan, pag siya, ba't na kayong deliver? Boss, nagkakarga pa po kami ng product. Kinuha ng umaga, di-deliver mo, hapon na, gabi na. Hindi naman sila pumapatay ng oras eh. Yung machine na pumapatay ng oras. So, yun ang disadvantage ng maliliit na machines. Kaya nga ako, pagka nag-offer ako, pag sinabihan ako, Sir Alfred, ano ba ang maganda sa area namin? Di syempre, kung may pera ka, di go for the higher units. Kung kaya ni budget, 20,000 lang ang diferensya. Kung hindi mo kaya, tutulungan kita, utangin mo na lang. Di ba? Kaya nga may installment plan kami. Package 9 mo. Yung package 9, malaking savings. Sabi ko kanina, kung ang package 4 mo, 4 na piso puhunan, yung package 9, ang puhunan mo, piso lang. Napaisip na naman po kayo. Sa unang bigla, akala mo mabigat bitawan. Sir, ang pinag-uusapan natin dito, 400,000 lang po. So, mas mabilis yung ROI. Of course. Mas mabilis ang production, mas mabilis ang ROI. Mas mabilis ang delivery kasi niyan. If I were you, go for package 9 and then buy a laundry after. Sabi mo, kukuha ka na rin naman ng laundry. Laundry, product ko pa rin yan. Pero ako, gusto ko makuha mo na yung the best. Kasi bakit ka mo? Sabihin mo sa akin, sir, magbabranch na lang kami kapag hindi ka na makapag-branch. Sa una pa lang, na-stress ka na eh. Sabihin mo, paano ako maging negosyo ng tubig? Paano ako magbabranch? Sa package 4 pa lang, package 5 pa lang, na-stress ka na kasi ang tagal magkarga ng tubig. Not to mention, sir, may water shortage pa kung minsan. Ay, sa laundry nila, sir, 26 square meter. 26 square. Kasya po yun. Sir, ganito. Sa water station po muna tayo. No? Kung 20 container ang kayang gawin sa loob ng isang oras ng 4, yung 5, that's 40 container sa isang oras yun. Sa negosyo ng water station, sir, sabi ko nga, pag nag-100 bottles ka na, tapos 4 lang ang machine mo, sir, stress na yan. Kasi, sir, 4 na oras, matagal na yun. Tapos yung costing ang laki. Kaya ang negosyong mabilis na mag-branch, mabilis na mga anak doon sa mga negosyong hindi ka masyadong na-stress. Siguro mas stress ka man, sir, management lang tsaka doon sa operational. Yun ang pinaka-stress mo. Pero kung isasama ko pa yung production ng machine para ma-stress ka, sabihin mo, sir, ang tagal naman ng makina mo na mag-product. Syempre, yun lang po yung napag-usapan nating kapasidad. Pag sinabi nating water station, it's a services. Ang totoo niyan, ang binibenta mo, hindi lang yung tubig, service. Kahit gano'n pa kasarap yan, namamatay na sa uhaw yung customer mo, alam mo yun, ohon na ako bibili pa rin ako sa iba. Ang problema ito, sir, galon mo yung ginagamit, binibili sa iba. Pangit tignan. Ito naman ang advantage ng malaki. Dahil mabilis kang mag-refill, mabilis kang magkarga, yung galon naman ng mahihinang water station ang nakukuha mo. Ikaw naman na nagkakarga. Ibig sabihin, hindi mo na puhunan yon. Puhunan na ng ibang water station yun. Ikaw na ang nagre-refill, ikaw na ang gumagamit. Kasi ang container, sir, puhunan po yan. Tapos magulat ka, sir, yung machine ng kabila, lagi sira, sa'yo nagpapa-refill. Kayang-kaya mo siyang i-accommodate kasi malakas yung makina mo. Yun po ng advantage ng malalaking water station, ng malalaking machines. Sir, ang water station, hindi palakihan ng building. Machines ang nagpo-produce ng product natin. So kahit gaano pa kalaki yung building mo, kahit gaano pa kaganda yan, kung ang production niyan ang hina, wala din.
Kaya most of the time, lahat ng tubigan po na nagiging successful, yung mayroong malalaking makina. Pagkabili mo ng 9, hindi ka nabibili ulit eh. 10 years ulit, 5 years ulit. Pag umabot na kayo ng 200 container araw-araw, bili ka ng isa pang machine sa akin, pang backup. Lahat ng gamit, may wear and tear. Pag nasira yan, dapat meron tayong backup na pwede natin magamit. Pag nakabili ka sa akin ng 2, cut mo na. Kumbaga, okay na, tuloy-tuloy na tayo. Doon mo na isipin yung next branch. Namamasyal-masyal kayo. Tapos sa tawag yung delivery boy mo, Sir, sira po yung machine. O, wala kang backup, di ba? O, sabihin mo, kuha ka muna sa kabilang makina, yun ang gamitin mo. Hindi natigil yung operation. Hindi mo, upo lang ako rito, 5 lang ang ino-offer ko. Ngayon, yung 9 at nitignan ni ma'am. Yung 5, kahit anong gawin mo, hindi yan magiging 9. Kasi iba po yung pyesa ng 9 at 7. High-end na po yun. So, kung gusto mo ng upgrade, 7. Yun talaga, totally different. Start muna ako sa 7, yun, maniwala ako. Lalakas yun. Pero, kapag in-upgrade mo, pwede maging 9. Para matulungan ko po kayo. Ganito ang gawin nyo. Utangan nyo yung water station, yung laundry cash mo. O, di ba? Hindi kami nagpapa-terms ng laundry as of now. Hindi pa. Time will come siguro. Yellow, nagpapa-terms kami ng yellow. Pwede kami installment sa yellow. No. Kung yung 7 yan, fully automatic kasi yan, sir. Ano po ba pinagkaiba ng package 5 doon sa 7? Yung package 5 po kasi is manual. Pagdating sa maintenance, sir, ikaw po ang magbabakwas niyan, ikaw ang maglilinis niyan. Samantalang yung package 7 naman po, parang robot po yan. Kapag marumi na siya na po bahala maglinis niyan. Meaning to say, yung quality ng product mo, kung ano ko siya binenta sa inyo nung brand new at nag-self-cleaning naman siya, hindi po siya nagbabago. Magme-maintain yung quality na yon. Kasi po ang 5, yung mga manual system na ganyan, kapag nakalimutan yung mag-cleaning, mag-backwash or flushing, yun ang problema natin. Siyempre, meron yung effect sa finished product natin. Yung frequency ng backwash, sir. Depending on the water source at depende sa capacity ninyo. For example, sir, ang tubig nyo masyadong hard yung water. Pinapadalas natin yung backwash sa water softener. Ganun siya. Naka-adapt po yan according to your water source. Kagaya kanina, may foreigner doon pumunta rito kaya nakasaksak yung isang machine na yan. Sabi niya, sobrang satisfied siya sa binili niya sa akin. Ngayon, tuwan-tuwa siya kaya siya pumunta rito para magpasalamat. Sabi niya, nung unang install is sobrang smooth ng tubig talaga niya. Talagang sanay siya sa yung magandang tubig na pampaligo eh. Tapos nung siyempre nag-summer, nag-iba yung weather, nag-iba yung panahon, nag-iba yung water quality sa ilalim ng lupa. May differences kasi yun, sir. Nag-e-effect yun sa product din natin. So kung dati every 3 days kailangan niyang mag-automatic cleaning, ngayon baka every other day na. Ganun. Kasi nagbabago yung water quality sa ilalim kasi deep well siya eh. Ngayon, sir, ganito yan. Yung binili mong machine sa akin na package 5, according lang doon sa water source na binigay ninyo. Yung package 7 po, upgradable siya kahit yung tubig nyo umalat, naging tubig dagat, kaya kong linisin gamit yung machine ko. Yun ang difference. Na kung saan, kahit ano pang water source ang ibigay mo sa akin, pwede. Mapa deep well, napanawasa, tubig baha, tubig ilog, kahit ano po, kayang filterin ng package 7. Ganun po kaganda yun. Yung 7 pataas. Kaya po iba ang mechanism niya, ibang makina niya. Iba na po yung element sa loob niyan. Ngayon, kung package 5 po, siyempre, kung ano yung water source niyo, yun lang. Para mas maintindihan niyo yung maigi, yung budget na binigay niyo sa akin is 300,000. So, ito lang yung costing na magagawa ko to build this project. Kumbaga, ganito yan. Pang iPhone 13 lang po yung budget ko eh. So iPhone 13 lang talaga yung makukuha mo. Binigyan mo ako 7. Iba na iOS niyan, iba na yung software niyan, iba yung kayang gawin niyan compare dito kay iPhone 13. Ganun po siya. Parehas naman po silang maganda. Pero laging may limitations. Napaisip. Kung minsan kasi, yan, pag upo ko dito, may good side at bad side po yan, sir. Yung good side, sir, you will be informed kung ano yung binibili mo. Kumbaga, if you are sophisticated client, alam na alam mo kung ano yung binibili mo, alam na alam mo yung gusto mong bilhin. Pag in-explain ko sa'yo ng mas malalim, ito ang totoo. Kapag nakakaintindi sa negosyo nito, yung kausap ko, lalo kung datihan ng water station tapos magbabranch lang, hindi ko kailangan magpaliwanag kasi alam na nila eh. Dahil personally na-experience nila yon. Pero syempre, pag bibili ka sa akin, walang regrets. Kapag pipili ka ng product ko, yung peace of mind ka na. Ako, kahit sino pang magtayo dito ng kalaban kong water station, medyo may say yung makinang binili ko. Di ba? May quality kasi to. Ganito kamahal to eh. Kaya kahit tumayo dyan yung ibang kalaban ko, iba tong sa akin. Kapag nagnegosyo kayo at
you have a self-confident na maganda yung produkto mo, talagang iyan po, nadadala nyo yan pati sa customer nyo. Ako, kahit sino iharap nyo po sa akin dito, kahit matatagal ko ng kliyente, kayang-kaya ko po silang kausapin ng ganito. Kasi sinasabi ko naman po sa kanila yung totoo. Kasi may mga client po kami na ganito. Meron palang mas maganda, Alfred, bakit di mo nirekomenda? Ngayon, may nagtayo, mas masarap yung tubig niya doon. Hindi niya alam, kliyente rin namin yun. 5 yung binili niya sa akin nung una. Nagbumili tong kalaban niya, package 9 yung binili. Patay. Dito lang po paglabas mo, sir. Sa highway, maraming water station dyan. 4 ako nag-install. Yung isa, binili niya yung machine sa akin 5 years ago. Siya pinakamalakas dito noon. Kasi binigay ko na rin sa kanya yung mga customer ko. So, nangyari po, package 6 yung binili niya. Itong pamangkin, nagpaalam, Tito, magtatayo din ako dito. Siyempre, bago ko kabitan to, nagpaalam ako sa uncle niya. Uncle, kakabitan natin yung pamangkin mo, okay lang ba? Kasi kung hindi okay sa'yo, hindi ko kakabitan, hindi ko bebentahan, hayaan ko bumili sa iba yan. Respeto ko yon sa mga kliyente kagaya nila na bumili sa akin. Sabi niya, hindi, mabait yung pamangkin ko yan, bentahan mo. Etong pamangkin, may financer pala, akala niya mas mababang machine yung bibilhin. Binili po ngayon package 8. Naku po, sir, lahat ng customer niya lumipat doon sa pamangkin niya. Kasi ito, mabagal mag-deliver, ito mabilis. Kaya ako, sir, pag nakakita ako ng mga water station na ang dami-daming galon sa labas, hindi ako na-impress doon. Sabihin mo, ang daming customer, nakakatawa, ang daming kapatid, hindi ako na-impress doon. Kasi mabagal yung makina. Akala mo maraming customer, hindi. Mabagal lang po talaga silang magproseso. Pero pag nakakita ko ng water stations, ma'am, ito, tuloy-tuloy, gumagawa. Tapos konti yung galon na nakikita ko. Good yun. Sabihin, mabilis yung proseso nila. Out ng out yun. Walang pila. Yun, walang pila. Ayan, nabigyan ko na kayo ng idea. Na eventually po, ang totoo niya na magsasuffer po niyan, yung mag-ooperate. Pag nagawa po namin yung deliverables namin, sir, na-turn over ko na sa inyo yan, okay na, tapos na kasi yan lang yung nasa kontrata natin eh. And eventually, pag nag-operate ka, sir, hindi ko na-expect na lalakas. Palaging ganun eh. Kumbaga kami, immune na kami sa ganung sasabihin na hindi naman kasi namin alam, sir, na lalakas yung negosyo. Nung lumakas, yun. Upgrade. Meron akong customer ganyan. 1 linggo pa lang, kaka-opening pa lang, after 1 week, sir, pa-upgrade. Hanggang sasabihin ko na sa kanya, tama ng upgrade, bili ka na isa pang machine. Kasi talagang wala na. Nagli-500, 700 bottles eh. Kahit sabi ko, buwan-buwan, bumili ka ng machine, kaya mo eh. Kasi magkano lang yan. Ang mura po niyan. Kaya nga sabi ko, kung nakaka-push yung budget, i-terms mo yung 9, tapos kunin mo tong laundry. Tapos unboxing. Paano yung sir na bayaran? Hindi ko naman iwawala yan, ko naman. Pera nyo pa rin yan. Yung pera nyo yan. Babawas natin yan. Ang-isipan nyo, ang isang stress lang, isang bili. Tapos. O yun lang. Kaysa doon sa, ano ba naman yung delivery nyo? Tagal-tagal. Sa negosyong to, sir, ang nakaka-stress, yung madami kang customer pero wala ka maibenta. Kahit man ako, sir, kahit sa gantong negosyo, sa manufacturing, sir, nai-stress ako pagka ang daming order pero wala akong maibenta. Kaya kami, tuloy-tuloy ang gawa. Sourcing kami, hanap kami ng mas magandang kausap na supplier, ganyan. Ako hindi ako takot na kasi nakita ko yung market nyo, buntok, sabi nyo, binanggit nyo sa akin, buntok, nasa poblasyon kayo. Naku po, ang daming customer doon. Ma'am, di ko po kayo kilala. Sir, di ko kayo kilala. Pero hindi ako natatakot na ipa-terms. Kasi ganoon ako ka-confident eh. Ang binibili mo sa akin, cash na yan eh. Pagkabenta ko, tapos na, bayad na eh. Di ba? Tapos na. Ayaw nyo mangutang. I don't understand. Siguro takot kayo sa stress. Pero ang point, ma'am, yung natitipid mo, ganun din yun. No, yung nasisave mong efficiency ng kuryente, ganun din yun, ma'am. Ibabayad mo lang sa machine. Instead na ibayad mo sa operational cost mo, yung na-save mo, ibayad mo sa machine. Ganito. Sabi ko, 4 pesos ang puhunan. Sa 9, 1 peso. Ngayon, nakakasave ka ng 3 piso, tama? Halimbawa, 3 pesos every container ang nasasave mo. Sa savings pa lang to, sa efficiency pa lang to, sir. For example, sir, ang costing mo na nakaka 400 bottles ka na sa isang araw. Kasi yung ibang client ko sa Baguio, 1.5 eh. 400, maliit pa yon. Okay, so doon na tayo sa 400 bottles. Conservative computation to. Meron kang 1,200 pesos na savings agad sa isang araw. I-multiply mo sa 30, in 30 days, that's 36,000 pesos. Ngayon, ma'am, magkano po yung monthly amortization natin? 9,000. Pag 1 year, 22,000. Pag 2 years, 9,000. Ngayon, ma'am, ito yung nasa-save mo. Ngayon, sabihin niyo sa akin, kung saan yung mas wise doon. Ito, ma'am, bibinayad mo lang to, kuryente pa lang. Not to mention yung manpower mo. Mas malaki yun. Kasi every overtime plus 30%. Not to mention yung mga customer mo na supposed to be dapat na deliveran mo na wala pa. Yun yung something na hindi nare-realize ng ibang nag-ooperate niyan. Hindi ko rin-recommenda pag pangit. Kaya lang muha pa rin ako ng mga lower package namin kasi yung mga talagang ayaw mangutang tapos gusto talaga nila ito lang. May maliliit kaming system. Pero on your area, malakas doon eh. Malapit kayo sa Gada. 20 minutes lang, sir. Malapit kayo sa Moki. Yes, sir.
May client ako doon sa may Samokin, lakas noon eh. Ewan ko lang ngayon kung nasa na siya. Kasi wala akong balita eh. Tatlo na sila doon. Simula nung na-install ko, sir, di na nag-update eh. Ibig sabihin, walang problema. Kasi yung usapan namin, pag may problema, tawag ka. Sabi ko nga, kahit walang problema, tumawag eh. Hindi na nag-update na. Yung update, hindi nasisira makina, sir eh. Kasi ang tubig sa inyo, maganda naman po tubig sa inyo. Oo. Sa Bontok, maganda. Yung sa atin, spring water eh. Yung kanila din, spring. Yung may tubong ganon, may black. Oh, yun. Yan. Black na tubong na gano'n, tapos tulo ng tulo. Oh, yun. Continuous. Oh, hindi naubos, no? Swerte niya, no? Humihina, pero di nawawala. Oo, magkaiba yung nawawala. Eh di ganito na lang. Ayan na. Eh di sige, mag-7 pa na. Ayan na naman si ma'am, 7. Ma'am, 40,000 lang ang difference niyan, ha? Ma'am, nung kinumpute ko yung expenses mo, ha? Ma'am, magpapatalo ka na naman, eh. Sabi ko kanina, ang puhunan, piso. Yung 7, puhunan 2 piso. Oh, diba? Oh, sige, kumpitin niya natin. 40,000 diferensya. 36,000 savings in 1 month. ROI agad. Package 9. Oh, good choice. 40,000 lang ang difference. Oo. Kasi each membrane, parang binili mo lang ng 20,000 each. Parang binili mo siya ng wholesale. 2 pesos difference times 400. Tapos utangan mo yung machine. Good choice. Hindi ako, yun ang masasabi ko. I-cash mo yung laundry, yung machine, i-terms mo na lang kung kapos yung budget. Kapag ka nakaluwag, adi, tsaka mo ko bayaran. Pag mayaman ka na, libre mo na lang ako doon ng itag. Kung ako, ma'am, ang habol ko sa inyo, ma'am, mabentahan lang kayo. Okay na ako, package 4 na binibili mo. Cash, bayad na nga eh. Tingnan mo bakit ko pinupush yung 9? Kasi nakikita ko yung potential doon sa lugar ninyo. O ngayon, sa dami yung kalaban doon, papasok ka sa level lang nila. Sabi mo, ang dami ng tubigan doon, nagsulputan nga eh. Tapos manginegosyo ka, bumili ka sa akin, package 4, nandun lang sa level nila. Dapat, pagpapasok ka, dito ka, higitan mo sila. Ang mga tubigan na yan, meron ng mga kanya-kanyang tiyatawag na suki. Ngayon, ang tanong, anong reason? Bakit ako kailangan lumipat sa'yo? Ba't ako bibili sa'yo? Simple lang, sabihin mo, ako po, ito lasa ng tubig ko. Tikman mo muna yung tubig ko. So that's number 1, kung nagustuhan mo. Pangalawa, anong reason bakit dapat sa akin? Mabilis po kami mag-deliver. Kasi makina ko malakas. Nagustuhan mo yung lasa ng tubig ko, mabilis ako mag-deliver. Magkano ang tubig mo? Pareho lang po presyo. Actually, kung mas mabilis ka mag-deliver, kahit taas mo pa konti, okay lang. Kasi maganda makina mo, mabilis deliver mo. Kasi we're paying for our services. Diba? Pero huwag kang bababa. Ayoko yung mga customer ko na sinasabi ko na, sa amin 30 pesos ang labanan, o 25 tayo. Ayoko yung ganun. Dapat kung 30 pesos, kung kaya mo, 30 pesos ka na lang din. Kung kaya mo nga going 40 yung sa'yo, mas mataas, mas okay. Oo. 45, di ba? O, sa inyo, 45 pesos sa tubig. Doon na kayo, 45 pesos. Ganun ang sistema. Cash for installment. Installment daw eh. Tapos LG. Sir, wala pong interest yan kahit computin mo, sir. Walang tubo yan. Ang isipin mo, eto, 2 years to pay, maluwag pa muna ngayon. Eh, paano kung medyo gumanda ang takbo ng pinansyal? O, di tsaka mo i-settle. Pwede naman yun eh. Pupull outin ko na yung check ko. Ito na yung bayad. O, cash mo yung laundry, utangin yung makina ng water station. By the way, anong pinagkakakitaan nyo ngayon as of the moment? Sa construction. Construction. Anong mga binubuo? Building? Madam, yayamanin ka pala, madam. Hindi po. Pag opening, sir. Invite mo ako? Sir, punta ka. Talaga? Naku, i-vlog mo para Oo, bablog ko talaga, madam. Basta meron dong adobo, okay ako. Adobo. Mahagisan lang ako ng barya ni Father, okay na ako. Yay! Package 9, tsaka laundry. Ikaw nang pinapaisa-isa mo sila, sayang yung cheque. Pagka ininsolan kita, gusto ko maging malakas agad yung business mo. Kasi ang mangyayari, ma'am, ganito. Pag nainsolan kita, tapos lagi si Ryan, syempre tawag ka ng tawag sa akin, may stress din ako, may stress ka din. Marami kang kailangang i-accept na labada, tapos sasabihin mo, doon na lang kayo sa iba muna kasi sira naman yung machine namin. Ayoko yung ganun. Kaya kung ano yung the best, kahit sabihin mo na dealer ako ng parehas na brand na yan, magreklamo ka lang sa akin pag hindi ka naglinis ng exhaust. Yung exhaust, sir, kapag bumara yun, itong mga extra ng damit, may himulmul po yan. Yun ang problema. Pero okay naman. With installation na. With installation po yan. I think nakapag-inquire na rin kayo sa ibang gumagawa ng laundry. Yes, sir. Yung mga yan, sir, napansin mo po yung proposal nila, hindi naman package. Pag bibigyan ka ng machine, sir, tapos sisingilin ka ng installation, magkano? 150,000, 188,000. Sa amin, free installation eh. Kapag binigyan kita ng set, kasama lahat yan. Pero kung may water refilling ka, sir, tsaka laundry, pwedeng i-connect yun. Pwede.
I recommend, lakihan mo na lang yung tangke kasi may libre kaming tangke sa laundry. Pero syempre, kung gagamitin mo yung tangke ng water station, mas maganda, lakihan mo yung tangke ng laundry. Kasi lahat ng reject, gusto mo itapon dyan, di ba? Oh, paano mo save? Ang reject water, hindi po talaga sobrang dumi. Hindi lang po makapasok yung tubig, yung particles ng tubig na yon sa filter ko kasi yung osmotic pressure requirement, hanggang dun lang. Oh, yun lang talaga. Kumbaga malalaki na yung particles ng tubig na yun. Kaya hindi po siya makapasok sa butas ng filter ko. Ngayon, ang gagawin ng system, itatapon po ni marumi, kukunin niya malinis. Para walang sayang na tubig. Oh, gagamitin mo sa laundry yung reject, di ba? But actually, sa inyo naman, di naman kayo nahasayangan. Tapon ng tapon yung tubig sa inyo. Oh, ba't ganun? Ang daya nyo, ha? Yung tubig nyo, bukal eh. Oo nga, sir. Ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, sir, yun pa yung reject water. Eh, unlimited ang tubig sa inyo eh. Nagbabayaran pala kayo dyan habang nag-uusap kami ni sir. Hindi ka man lang, sige na nga, bayaran ko na yung laundry. Ito po bang pwesto nyo, rerentahan nyo o property nyo? Rent, sir. Ang maganda, sir, package mo na dito. Kasi meron kaming stainless na lababo. Pagka nirenovate niyo yan, alam ko, contractor kayo. Malaki ang discount niyo sa bakal, simento, and whatsoever. Hindi pa rin sa inyo yung pwesto eh. Kapag ka ganyan, mas maganda, bili mo na rin dito yung stainless tsaka yung granite na ilalagay nating faucet. Ang presyo po namin doon, ma'am, 35,000. Ngayon, lahat pati ng tubo na yon, pati installation, kami nang bahala. Libre yun. Ano pong gagawin namin? Magbabayad kayo, yun ang gagawin nyo. Tignan muna yung pwesto, ano, sir? Dahil malayo po kayo, pwede naman po na isa nyo lang via picture. Pero kung talagang may way naman kami dun sa area, pwede naman kayo namin puntahan. Kasi same lang din naman ang site visitation namin, yung sinan nyo yung picture tsaka yung dimension, yung mga sukat. Parehas na lang din yun. Send na lang via LBC. I don't really encourage yung palaging site visit ng site visit. Kasi sayang ang manpower, sayang ang effort. Kung makakasave man ako, dahil hindi naman kayo nagpa-site visit, ngayon, malakas ang loob ko. Yung gagasin ko sa site visit, sasabihin ko sa opisina ko na, yung pang site visit nyo, bigay nyo sa akin, pupunta ako ng opening. Ibablog ko kasi yon. Doon ko na lang gagamitin yung panggastos. Di ba? Instead na pinapunta mo ako doon na nagpa-site visit ka, edi imbitahan mo na lang ako na i-vlog yung lugar ninyo. Ganon din yung gastos ko eh. Di ba? Pumunta doon, nag-site visit, titingin lang naman doon. Ma'am, ito po gawin nyo. Naintindihan nyo naman yun, contractor kayo eh. Pwede nyo isend sa akin yung detalye, send nyo sa akin yung sukat. Kami na bahala mag-adjust sa machine namin. Yung machine naman, plug and play yan eh. Naigagalaw mo ako sa mo gusto igalaw eh. Para siyang refrigerator na binili mo, dito i-mounting yan. Usually, pag ganyan, syempre, gumastos yung kumpanya sa site visit. Kung makakasave kami sa site visit, pag sinabi ko sa kanila na, hindi nyo na site visit yan, nakipag-communicate na lang yan through online. Edi syempre, yung budget ko for the site visit, napunta sa bulsa ko, sir, panggas ko, papunta doon, ang buntok. Diba? For my promotion ko na lang gagastusin yun. Wise move, diba? Opening na lang. Para sa ribbon cutting, ma-video ko naman yung ribbon cutting. Ay, may ganun talaga. Hindi ako maseremonya sa tao. Siyempre, mag-opening kayo. Kung ano whatever na dapnan ko doon, May konting pagkain. okay na yun. Kahit wala namang ribbon cutting, wala namang problema yun. Kasi sa Pangasinan, pagka nagpapahandang ganun, hindi nawawala igado eh. Stand time may igado. Usually, fried chicken, hindi ko nakikita. Tapos may fried chicken, baka kaiba to yung pala napanood nyo. Madami na din, sir. After namin napanood yun, sabi ko, Sorry ko ano igado. Nagutom ka tuloy. Pati yung mga to, sir, ibang business mo. Apo, clothing line. Gumagawa din po kasi ako ng clothing line. Kinakabahan ka ba? Di kabado rin ako, ma'am. Kasi ma'am, kalahati po binayaran niyo eh. Kalahati, may puhunan ako, ma'am, sa'yo. Di kakabahan din pala ako sa'yo, ma'am. Huwag kang kabahan, ma'am. Sa una, ma'am, medyo talaga ganun. Kabahan ka, ma'am eh. Ba't kasi itong maliit pang machine yung kinuha ko eh? Paano na nga naman nun makakakalaban sa kabila? Yun yung maliit, willing kang start eh. Ma'am, sabi ko nga ito. Sa negosyo na yan, ma'am, ang puhunan mo, hindi lang machine. Building, pan-deliver, advertisement mo, renovation, lahat po ginastos mo. Computin mo kung ano mas mahal. Baka almost same. Baka nga mas mahal pa yung ibang asset na binili mo. Bakit mo titipirin yung machine? Di ba? Alam mo dati mga water station umaabot ng 1.6 million, 1.5 million. Lahat naman po kumita. Ngayon ang binibili nyo lang po is 400,000 plus. Ngayon sabihin mo sa akin, sir, dati kasi mahal ang tubig, ngayon mura na. Dati po kukunti umiinom. Ngayon marami na. Oo, medyo mura yung tubig, pero ang dami na customer na pwede mong bentahan. Kahit po yung iba na wala na pambili ng bigas, bibili pa rin tubig. Ganun ka necessity yung tubig. Kagaya ko, di na ako makain ng kanin ngayon, nag-diet ako eh. Tubig-tubig na lang. Kasi 104 ako dati, ma'am eh. Ngayon, 82 na lang ako. Yun. Thank you, sir. Thank you so much, ha. Ma'am, thank you so much. Pambihar, 2 package yung binili nyo sa akin eh. wala po pagsisisi. Uy, walang pag-isisi. Sarap naman marinig po noon. Dati ginagawa ko din yun. Mag-demo ko dito. Pag-deliver. Nakalimutan na. Mas maganda po yung actual. Nagsosot din po ba kayo ng sublimation na damit? Pakuha ko. Anong size mo?
Large. Dekalidad, pengi nga ako ng dalawang damit. Dekalidad, kahit magkaibang design na lang. Size daw po. Dalawang large. Thank you. Copy po, sir. Naku, ako magte-thank you. Bira. Ako nakabenta ng dalawa eh. Yan, oh, ayan pa. Wow! Ito po, clothing line namin to. Kami gumagawa dyan na ginagawa. Ayan, oh. Own concept kasi namin lahat to. Number 10 quality. Tapos, ito, pangalan namin nila Mrs. Ay, riding jersey pala. Nag-usol ka ba nito? Yan, sir. Ito yung likod. Malamig sa inyo eh. Kaya, okay yan. Ito, sir. Ito namang isa. Ah, long sleeve pala parehas, no? Nag-usot ka ba ng long sleeve? Ah, okay. Tamang-tamang malamig. Ito naman po yung isa. Okay. Ay, wow, ganda. I like it. Dekalidad clothing. Yan. Ganda. Tsaka hindi po kami gumagawa ng maramihan. Parang limited edition. Opo. Kaya kung makakita ka man, bihirang-bihira po yung same kayo ng design. Maliban kung ginaya ng ibang company. Hope you like it po, ma'am. Sige, sir. Ganda, Ganda po. Thank you very much. Thank you. Thank you so much po. I hope maging smooth po ang lahat ng transactions natin. Pagka may mga concern kayo, mag-message lang kayo sa amin. Dun sa ano to? Sa account page? ko na sinabi ko kay sir po. Thank you so much. Enjoy, kids! Thank you Thank po. you, sir. Bakit? So, may tatanong sana ko sir yung Ano yun? old client package 5. Pwede daw kayo mag-additional membrane. Hanggang 3 lang. Pero konti lang diferensya nun. Ang idadagdag lang sir, yung membrane lang din po. Taga saan ba yan? Bulacan sir. Dagdagan niya ng isang membrane pa hanggang 3. Okay, ganito lang muna ang video natin. For the meantime, mga katubig, maraming salamat sa pagsama sa video na to. Bye guys!